sila. Dahil, parang may activity na. Kasi sabihin mo, iba, kasali kami yan. Immediately. Yung sabi ng Bureau of Grant na may 6 million pesos or Philippine Court. So this is the multi-sectoral meeting held earlier, the one you mentioned, and this happened right after the inauguration, the oath taking. He went to the Kalayaan Hall and sat down with different down. groups. Yes. But this time, what we see now is like this is also unprecedented for a president to sit down with this sector, particularly this sector of society, who has been very critical of previous administrations, would be the first to rally at the sight of anything that they feel is which would violate their rights, and this is very rare. To see a sitting president now, literally having a good discussion with these people, and they're also hoping that President Duterte is the man for change this time. And we hope to see and find out later on what are the contents of that people's agenda that they submitted to the president. Yes. Now we see the paintings. Yes, this was I saw this on Facebook after they held their multi-sectoral meet. And what we can see now, the explanation of what the painting is about. I wonder where the president will be placing that painting, because he's also he's a leader that says he is a leader of left leaning. He believes in socialism. He believes that everything should be fair and equal. So there you see, unprecedented again, another post. This time. There. This is one side we rarely see. We would normally see them on the streets protesting against the president. And now we see them directly inside the palace with the president, presenting their agenda also. And I'm pretty sure President Duterte will go over this. That is a rare video. The multi-sectoral, and these are the leftist groups inside the palace, and now look at them. It's a sight that I would never imagine I would see. And really, at this point, it doesn't matter who you voted for during the May 9th elections. Yes. Sir Nato, nung una nating pagtatagpo, kung naalala nyo, nag-selfie tayo. Nag-picture at in-upload ko itong picture na to sa Facebook ko at iba-ibang naging reaksyon ng mga netizens. Ngayon, nung nakaraang inaugurasyon, kayo po ay nag-rally sa Malacanang at sinabi nyo rin sa inyong mga interview na ito ay pagpapakita ng suporta at hindi pagprotesta. Marami po kasi ang nagsasabi na kayo at ang inyong grupo daw ay puro na lang reklamo sa ating gobyerno. Pakipaliwanag po kung bakit sa pagkakataon na ito ay pagsuporta po ang ipinakita nyo sa ating Pangulo. Well, unang-una, may mga kasamahan kami na bahagi ngayon ng Administrasyong Duterte. May mga cabinet secretaries na mula sa kaliwa at sinusuportahan natin yung kanilang mga pro-people na mga policies. At syempre, yung presidente mismo sa mga pahayag niya na nakikita namin nakakatulong sa nakararami, kailangan suportahan yun. No? Lalong-lalo na yung kanyang vision. Kahapon nakausap namin siya. Ang sabi niya, ang gusto ko sa bansa, national unity, tsaka kapayapaan. Yung mga bagay na yun, talagang kailangan suportahan natin to the end. Sir Nato, paano niyo po may papakita yung inyong pagsuporta sa ating bagong Pangulo? Well, dalawa nga. No? Siyempre, yung tuwirang pagsuporta, pagbibigay ng approval doon sa kanyang mga ginagawang maganda para sa ating mga kababayan, for the workers, for the farmers, for the urban poor, no? Tapos syempre, kung may mga hindi pareho ng pananaw, ang sa amin, we would like to give constructive na payo, no? Magbigay ng konkretong mungkahi para matulungan yung gobyerno na mahanap nila kung ano yung pinakamainam na mga programa para sa nakararami. Nakikita namin na mukhang ang Pangulo ay very open sa mga positibong mga suggestions.
Halimbawa, no, itong mga nakaraang araw, meron kaming disagreement sa Secretary of Health, no, si Dr. Obial, dahil gusto niya na gawing mag-corporatize at mag-public-private partnerships sa mga ospital. Sa amin, masama yun kasi tataas ang mga bayarin. Tapos nagulat kami kahapon, during the first cabinet meeting, ang sabi ng Pangulo, kailangan ipadala ang DOH sa Cuba para pag-aralan nila yung health system doon. Kasi sa Cuba, libre lahat ang serbisyong pangkalusugan at silang isa sa pinakamagandang modelo ng health system sa buong mundo ngayon, pinaka-advanced. So nagulat kami na wow, ibang-iba yon doon sa sinasabi ni Secretary Obial. Ang presidente, ang gusto niya, free health care, no? Katulad nung nangyayari sa Cuba. Kaakibat po ng pagsulong ng tunay na pagbabago, kailangan may mga managot na taong nagkasala sa ating bayan. Ano pong masasabi niyo sa mga tao na nagsasabing, for the sake of unity in our country, wag na raw pong panagutin si Aquino sa kanyang mga nagawa? Madali pong sabihin na mag-move on na lang Pero hindi pwedeng mag-move on. Halimbawa, yung mga biktima ng Mama Sapano na wala pa rin katarungan. Hindi naman pwedeng mag-move on yung mga biktima ng corruption, yung mga hindi nakatamasa ng social services kasi wala daw pondo ang gobyerno pero nakurakot pala. So, mahirap na doon na lang tayo lagi sa let's move on. Kailangan may accountability, kailangan may mananagot. Kasi pag walang nanagot ngayon, mauulit at mauulit itong mga problemang ito. Yun yung tinatawag na impunity Yung wala nang nananagot, tapos tuloy-tuloy lang yung mga pagkakasala, tuloy-tuloy lang yung mga krimen. So kami, sa aming pagsisikap, gusto namin na magkaroon ng accountability itong nakaraang Aquino administration para sa DAP, para sa Mama Sapano at iba pang mga ginawa nila against the Filipino people. At syempre, sana masuportahan din yun ng bagong administrasyon kasi ang hanap naman natin dito magkaroon ng hustisya yung nakararaming mamamayang Pilipino. Ano po ba ang mga kaso na balak niyong isampa kay Aquino? Well, ang pinag-aaralan ngayon ng mga abogado namin, may hinanda kaming 2 complaints. Ang una, yung sa Disbursement Acceleration Program. Ito yung pondo ng mamamayan, pondong publiko na inipon lahat sa ilalim ng Office of the President. Tapos ang Pangulo ang nagtatakda kung saan gagamitin ang pondo. Hindi lahat yan ay para sa kapakinabangan ng taong bayan. So ginawa niyang malaking pork barrel. So para sa amin, corruption yon, malversation yon. So isang kaso yun na isasampa natin. Tapos dun sa Mama Sapano naman, hinahanda rin namin kaso ay kung bakit niya pinayagan yung isang suspendidong pulis na pamunuan ng isang maselang operasyon at ni-usurp niya, kinuha niya yung kapangyarihan ni General Espina na siyang OIC at that time. So tingin namin, malakas yung mga kasong ito kasi napatunayan na directly involved ang Pangulo. Hindi cabinet secretary, kundi siya mismo ang involved sa 2 kaso na yon.